10 ang nasawi sa disgrasya, kabilang ang 4 na bata. Ang driver ng bus habang buhay nang hindi papayagang magmaneho at mabigyan ng lisensya. Sa kalsada po ay maraming pwede mangyari, pero pwede po siya maiwasan. Na kailangan ang sasakyan ay kondisyon, hindi lang sasakyan, kundi yung driver. Yun po, sa kakulangan ng pag-implementa siguro ng mga, kasi po nung ano po ay parang isang driver lang siya. So dapat po sa isang sasakyan, lalo na pag peak season po that time. So dapat ang driver natin ay 2 hanggang 3. At saka yung pagpagod na, pahinga na. So may responsibility rin lalo na yung mga operators. Yes po, opo, bilang operator Kasi, po, responsibility po namin yun. Oo, hindi lang yung sasakyan po ang dapat na mini-maintain. Mas mahalaga yung taong Yes po, nagmamaneho. totoo po. Kasi kahit gaanong safe o ligtas ng sasakyan mo, kung pagod yung nagmamaneho, walang mangyayari. Talagang magkaka-aksidente. Opo. Kasi nung pumunta pa ako sa impounding, tinignan ko yung sasakyan nila. Ang ganda, bagong-bago. So parang walang dahilan para kami ay mabangga na error ng sasakyan. So talagang Human error. human error. Europium, Galilanium, and Terbium, Destroyum, Helium. At ano yung mga pangarap sa buhay ni Jeremiah? Gusto Ay, daw ba niyang Napakarami niya pong pangarap kasi ang talagang hindi niya malimutan na niya mula nung umpisa, sabi niya gusto niya maging astronaut, magtrabaho sa NASA. Gusto niyang maging astronaut? Yes po. Okay. At kaya nga kabisado niya yung buong yung constellation ng mayroon tayo, yung galaxy, Milky Way, lahat yan. Memorize niya yan. Oo. So ganun Magaling siya. sa science. Sa lahat Talaga. naman po mayroon magaling siya. Talaga. Opo. Tapos yung asawa mo naman, si Marilit Joy. Marilet Choi, Siya naman po ay talagang Doktora. Doktora po, public servant. Yan. Anong Kasi klaseng sa government doktora po siya? General practitioner po. Oo, tapos saan siya nagtatrabaho? Sa Antipolo government po. Talaga. Sa isang ospital, public hospital? Public hospital. Siya po Oo. yung head ng OPD. Wow. Opo. Talaga. So, At ang nakakatuwa po sa asawa ni Kuya Jerry na si Doktora Marilet ay nagme-medical mission kayo regularly. Opo. Oo. So bukod sa paglilingkod sa gobyerno bilang isang public servant, ay on your free time nagme-medical mission si Doktora. opo. Bakit Tapos, daw? Ayun po. Kasi di ba mission ng isang mga doktor, alam natin yan, na maglingkod. So parang sinumpaan po nila yon at saka maliban po doon, ministry. Kahit ang mga kapitbahay namin, bago yan papasok, may dumadating, magpapacheck up. So free po lahat yun. Oo. So talagang nasa kanya na yun na libre niyang gagawin yun. At ikaw naman, ano yung trabaho mo nung time na yon? Ako po ay businessman po. Sa UB Express po, transport. Meron kayong UV Express. Okay. Kayo po ang namamahala? Operator po. Kayo yung operator. May-ari at saka operator na rin. Saka mayroon din paupahan. Ganun lang po. So, alam niyo yung mga peligro sa kalye. Ay, opo. Alam ko po yan kasi nasa transport po tayo. Napaka-ironic ano po. Kasi I'm sure kayo po bilang isang operator, ine-ensure ninyo yung safety ng inyong mga van. Yes po. So, regular po yun na check-up. Oo. Sa lahat ng tawag nito, condition ng sasakyan. Maging sa driver din, laging kinakausap, lagi din, kasi di natin alam, mamaya mayroon pala sila mga pinagdadaanan. So, siyempre naghahawak sila ng manibela, sa kanila yung mga tao. So, dapat nasa condition din. Nung nangyari yung aksidente, tapos yun yung kumitil sa buhay ng iyong pamilya, parang siguro grabe yung effect sa iyo, lalo pat nandun ka rin sa transport business. Sa akin po kasi, open po kasi ako eh. Yung buhay kasi natin, wala nakakaalam kung kailan. So yun po yun. Kahit sa anong paraan, ang kamatayan wala nakakaalam kung kailan darating sa buhay natin. Kayo po ay nasa transport business pa rin po ngayon? Hindi na po. Inano ko na po siya. Umalis na po kayo? Opo, kasi ang naisip ko naman po is,
Kailangan po kasi pagka transport ang business mo, kailangan natutukan yon. Of course, kasi Ah. hindi lang yung buhay ng driver mo, buhay ng pasahero mo, pati yung mga makakasalamuha Yes sa po. kalsada ng sasakyang iyon ay kargo mo. Opo, totoo po yun, totoo po. Mahirap po ang transport business. Opo. Oo. So, ayan po. Kaya po ako ay iniwan ko na po yung ganong business sa ngayon. Sabi ko, hindi ko na siya matututukan. Pagka transport ang business natin, talagang hindi siya biro. Kailangan nakatutok ka talaga doon 100%. Yes po. Para sa lahat. Safe. Safe ang lahat. Oo, Ah, oo. so, hindi katulad namin, masaya kami naglalakbay. Hindi namin alam, mayroon na palang panganib sa likod namin. Wala akong kamalay-malay. Wala kami kalaban-laban. Kaya importante po ito sa lahat po ng mga nagmamaneho, lahat po ng nagda-drive ng mga sasakyan na huwag nyo lang pong iisipin na ang sarili ninyo. Mm-mm. Ang kahit anong maliit na aksyon ninyo sa kalsada ay pwedeng makaapekto sa katabi mo. Yes po. At posibleng may pamilya na nakaano doon, di ba? So, kailangan pangalagaan mo hindi lamang ang iyong sarili, hindi lamang ang iyong pasahero, but more than that, marami kasing iba pang mga pasahero na nandun din, gumagamit din ng kalsadang iyon. Opo, opo. Oo.